Isang diplomasyang alitan ang lumitaw bago ang pagpupulong sa Huwebes sa pagitan ni Papa Leo at ng Pangulo ng Israel na si Isaac Herzog. Matapos ideklara ng Israel na nagpadala si Papa ng paanyaya, naglabas ang Vatican ng isang hindi pangkaraniwang pampublikong pagtutol na nagsasabing hindi nila inimbitahan ang mga lider kundi pumapayag sa kanilang mga kahilingan. Nakaplano ang mga lider na talakayin ang labanan sa Gaza, ang pagbabalik ng mga bihag at ang antisemitismo. Pope Leo, na nagmumuni-muni sa huling salita ni Jesus mula sa krus, ay nagsabi na ang kahinaan ng tao ay isang tulay patungo sa langit. Ipinaliwanag niya na ang sigaw ni Jesus, "Ako'y nauuhaw," ay naglalahad ng isang Diyos na hindi ikinahihiya na manalangin, na nagpapakita na ang kaligtasan ay hindi matatagpuan sa sariling kasapatan, kundi sa mapagkumbabang pagkilala sa sariling pangangailangan at pagkatuto. Humiling si Papa Leo ng agarang tulong panghumanitarian at mga panalangin para sa Sudan na binanggit ang isang mapaminsalang landslide sa Darfur at ang nagpapatuloy na digmaang sibil. Binigyang diin niya ang krisis sa El Fasher, kung saan nahaharap ang mga sibilyan sa tagutom at karahasan at nanawagan para sa isang inklusibong dialogo upang tapusin ang labanan. Napumatay ng libo-libo at nadulot ng isa sa mga pinakagrabeng kalamidad panghumanitarian sa buong mundo. Ang rehiyon ng Sgu sa Mali ay nagpatupad ng night curfew matapos mapatay ang isang alkalde at atakihin ng mga jihadist ang isang kampo militar. Ang grupong konektado sa Al-Qaeda na Jinim ay kasalukuyang kontrolado ang Farabaogo. Nakapagtala ang rehiyon ng mahigit 320 insidente sa seguridad ngayong taon na nagbabadya ng lumalalang krisis na bumabalot sa Mali at sa Sahel. Si Papa Leo ay ikakanonisa kay Carlo Acutis sa Linggo. Ang binatilyong ipinanganak sa Britain na pumanaw dahil sa leukemia noong 2006 sa edad na 15 ay kilala bilang God's influencer dahil sa paggamit ng social media upang itaguyod ang Kristyanismo. Siya ang magiging unang millennial na santo ng Simbahang Katolika sa isang seremonya sa Basilika ni San Pedro.